milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas. Bilang isa sa mga haligi ng GMA News and Public Affairs, iba't ibang documentary specials at programa ang ginawa ni Mike Enriquez. 2003, nang magtungo siya sa Iraq para i-cover ang nangyaring gyera. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanan nangyayari dito sa loob ng Iraq. Sa investigative special naman ng Bantay Kaban ng Bayan, siniyasat ang kontrobersyal na pork barrel scam noong 2013. Siya raw ang nasa likod ng mga questionabling NGO na nakakuha ng bilyon-bilyong pisong pondo mula sa mga mambabatas. Pero paano nga ba naisagawa ang sinasabing pagungulimbat ng pondo mula sa Kaban ng Bayan? Kulang pa na mahigit 100,000 guro sa mga silid-aralan. Hindi rin niya tinantara ng problema sa edukasyon sa bansa sa documentary special na Report Card noong 2011 Kaya nga sa ibang lugar sa atin sa Pilipinas, kasama si Dingdong Dantes. Tinatayang 100 milyong piso ang nawawala sa ating bayan araw-araw dahil sa korupsyon. Sa programang Philippine Agenda, tinalakay din niya ang mga isyu ng bayan na kakaharapin ng susunod na magiging pinuno ng bansa. Pakipaliwanag nga sir, paano naging 83,000 o 95,000 ang bawat isang lampo? Mayong hapon, Luzon, Visayas at sa mga kapuso natin dito sa Mindanao. Isa rin siya sa mga matapang na nagtanong sa mga presidentiable sa Pilipinas Debates 2016. Maging mga tumatakbong senador, hindi niya pinaligtas sa maaanghang ng mga tanong sa GMA Senatorial Forum. Isang tanong, the Senatorial Forum. Ito po ang pagsasama-sama ng mga kandidato sa pagkasenador. Sasagutin nila ang mga pinakaimportanteng tanong ng bayan. Ang kanyang husay at galing, makailang ulit na pinarangalan sa loob at labas ng bansa. Kabilang na ang pagkakahirang sa kanya bilang Best News Presenter sa Asia. Pero isang parangal ang pinakatumatak daw sa kanya. Pinaka-memorable na award wala dito eh. Yung dinapitan ako ng isang nanay kasama yung kanyang 10 taong gulang na anak na lalaki at sabi niya, "Sir, paki-shake nyo lang ang kamay, paki-kamayan nyo lang yung anak ko kasi umahangay siya po sa inyo at gusto niya maging katulad nyo." Yun ang pinaka na award. Ang trabaho natin ay walang hinahangad at wala namang hinihintay na balik eh. Kasama na mga award o mga papuri o kung ano man. Ito ay talagang puro lamang na serbisyong totoo. Sa loob ng mahigit 5 dekada, nagsilbi siyang sumbungan ng bayan. Hindi namin kayo tatantanan. Investigador na walang kinilingan. Ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ang kanyang legasiya, tunay na hindi matatawaran. Yung dedication niya sa trabaho, kung paano niya binubuhos ang lahat pagdating sa trabaho. Siguro yun yung isa sa mga hindi ko makakalimutan at iniwan niyang magandang example sa lahat dito na nakasama niya sa work. He can mix humor with news. Yung may kasamang pagpapatawa pero nandun pa rin yung integrity ng balita. No? And only Mike Enriquez can do that. No? Sasabi nga nila na kung si Mike Enriquez hindi tayo tatantanan, si Mike Enriquez hindi natin makakalimutan. si Mike, ang legacy niya is magtrabaho ka nang wala kang wala kang question o wala kang reklamo. Sinet niya yung standard. Phenomenal si Mike. Di ba? Ang broadcast dati, magandang boses at mistiso. Binura ni Mike lahat yun. Binura ni Mike. Hindi natin alam na tatanggapin siya ng tao. It's the legacy nga of love for work and love for people. It's love eh, yung pagmamahal. Siguro, perfect talaga kay Mike yung kapuso eh. Wala ko alam na half-hearted lang ginawa niya.
lagi niyang tinatry na todo. Tapos meron siyang totoong pagmamahal sa mga tao. Meron siyang pagtingin sa mga tao. Ang trabaho sa media is really about helping people. At yung mga nagsasucceed daw, according to him, sa trabahong ito are those na yun ang intensyon, tumulong. Yun, I think yun ang, he gets it. Kasi personally, yun din ang tingin ko sa trabaho ko. So nung nabasa ko yun, sabi ko, ay salamat, Buma. Buma gets it. Na it's really about helping people. Gusto ko rin sabihin kay Buma na thank you. Kasi hindi rin madali lahat ng pinagdaanan namin. Thank you na hindi siya bumitaw. Thank you na kahit napagod na siguro siya o pinagod namin sa mga binigay naming assignment sa kanya. Pero ginawa niya pa rin. He delivered. And he gets it. That's Buma. He gets it. Bawal kay Buma yung dead air, bawal yon. Pati sa mga extra namin, kunwari, yung walang kinikilingan, walang pinoprotektan, ayaw niya yung magpo-post ka tapos sasalo ako. Gusto niya, hindi pa tapos yung last word niya, uumpisan ko na yung akin. Sa kanya, it's all about energy. Kaya yung energy na dinadala niya sa set, iba. Kahit nung nagkasakit na siya, iba. Like, kunwari, papasok siya, medyo, ilang taon na kami nagsama. So, alam ko kung medyo galing siyang dialysis, alam ko medyo mahina siya, pero pagharap niya ng camera, nagta-transform siya. Nagiging high energy siya. But it was very painful for me na makita siya yung recently. Kasi I think nasanay ako sa kanya na very high energy, malakas. Parang ang parati niya sinasabi sa akin, partner, I'm in your corner. I have your back. Trust me. Ganun siya parati. Nakikita ko siya na parang he got weak. And then, after time, parang yung boses niya, parang it's not the same as before. Minsan nag-i-insist siya, hindi, kaya ko tumayo. Kahit na, ano lang, basta pag may maikling news piece, yan, mga isang sentence, dalawang sentence, but tatayo talaga siya. He was like that to the very end. Lola, 10 anak ninyo? Ay, kaya pala nakakalakad Mabuhay kayo at mabuhay si Bonifacio. I didn't even have the heart to tell him, magpahinga ka, Buma, kasi I know how much his work gave him joy. Parang doon niya nakukuha yung lakas niya to carry on. Para siyang, I don't know, parang yung work sa kanya, yun ang buhay niya talaga. But I know towards the end, he would say na ako yung buong buhay ko, prioritize ko yung trabaho. Kayo, prioritize niyo yung health. Huwag natin i-take for granted yung health. So he would always say that. Sana dyan sa langit, mas marami kang peanuts na makakain. Only peanuts for you in heaven. I hope you have a good time there. Pakibantayan nyo pa rin kami at ilabi kay Panginoon na bantayan kami, lalo na yung mga teams natin na nasusuong sa mahirap na mga coverage at para gawin lang kung anong tama lagi. Ang legacy ng isang Mike Enriquez, maybe he was someone, he was just really the total package, as I had said. Ang legacy niya is, he was just a friend to everyone. He was a true friend to everyone. Hindi kayo iwan sa ere. He was reliable, talagang masasandalan mo. He will tell you to your face kung may hindi tama. He will praise you to high heavens kung tama yung ginagawa mo. He will not judge you. He will just be there for you always.
walang sekreto, basta mahalin mo lang yung profesyon mo. Huwag kayong papasok sa isang profesyon na hindi nyo mahal. Ang Wonder Boy ng Santa Ana, Manila, ang Little Drummer Boy ng Lasal, ang Accidental Radio DJ, ang pinch hitter sa news anchor. Sino mag-aakala magiging isang icon sa Philippine broadcast industry? Dahil sa kanyang hindi matatawarang dedikasyon, sipag, galing at serbisyong totoo. Ako si Mike Enriquez, ang inyong investigador. Hindi man natin muling marinig ang kanyang boses, manatili siyang nakamarka sa ating puso at isipan. Maraming salamat, Sir Mike. Hanggang sa muli.